Sa nakaraang video, matapos marinig ang sinabi ni Zinan, nagulat si Professor Talia at tumayo. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong ibinigay ng Vice President. Totoo bang may isang estudyanteng unang umakyat sa tower ang pinili ng Constellations? Ipinaalala naman ni Yamina kay Zinan na ang pakikipag-ugnayan sa Constellations ay isang tagumpay din ng mga estudyante, kaya hiniling niyang mag-ingat ito sa kanyang mga sinasabi. Bilang pagsunod sa kahilingan ni Yamina, diretsyong tinanong ni Zinan kung totoo bang si Ban Yuan at ang iba pang estudyante ay hindi nakipagkontrata sa Constellations. Nagtaka si Yamina kung bakit masyado itong mapilit, ngunit nagsabi pa rin siya ng totoo, hindi nakipagkontrata si Ban Yuan o ang iba pang estudyante. Naging interesado si Zinan sa sagot na iyon, iniisip na baka nahirapan silang ipahayag ang kanilang desisyon sa harap ng matinding presyon mula sa Constellations. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Zinan. Ipinahayag niya na ituturing niyang estudyante rin niya si Ban Yuan at lahat ng estudyante mula sa Klas 11. Nagulantang ang mga propesor at sinubukang kumbansihin si Zinan na bawiin ang kanyang sinabi. Itinuro nila na mismong siya ang nagsabi na walang estudyante ang nakipagkontrata sa Constellations, kaya bakit sila bibigyan ng pribilehiyong makapasok sa senior level classes? Ngunit ipinaliwanag ni Zinan na para sa kanya, hindi mahalaga kung nakipagkontrata sila o hindi. Ang mas mahalaga ay ang katotohanang sila ay pinili ng Constellations, isang malinaw na ebidensyang sila ay natatangi. Napahanga si Yamina sa ipinakitang pagtatanggol ni Zinan sa kanyang mga estudyante. Dagdag pa ni Zinan, dahil tinanggihan ng mga estudyante ang unang constellation, siguradong may ibang constellations na magkakainteres sa kanila. Sa huli, diretsyong tinanong ni Zinan ang mga propesor kung sa tingin ba nila ay hindi talaga dapat makasali ang mga estudyanteng ito sa kanilang klase. Walang sino man ang nakasagot, kahit si Alex Canton. Kaya ipinagpatuloy ni Zinan ang kanyang pahayag, na siya ang guro ng mga estudyanteng pinili ng Constellations, kaya kung si Ban Yuan ay pinili, siya rin ay magiging estudyante niya. Matapos ang lahat ng ito, itinanong ni Zinan ang kanyang tingin sa mga propesor gamit ang kanyang gintong mga mata at tinanong kung naintindihan na ba nila ang kanyang punto. Sa huli, tinanggap ng mga propesor ang desisyon ni Zinan, at agad siyang lumipat sa susunod na paksa. Habang patuloy na nagsasalita si Zinan, tila ba lumulubog sa malalim na pag-iisip si Yamina. Napagtanto niya ang tunay na layunin ng pagpupulong na iyon, hindi ito para pagdesisyonan kung paano tretuhin si Ban Yuan. Sa katunayan, ang mga salita ni Zinan ay isa lamang pagpapahayag ng direktiba mula sa presidente ng akademya. Lalo pang naging malinaw ito nang sinabi ni Zinan na maaari silang gumawa ng mga kahilingan upang maunawaan ang kakayahan ng estudyanteng nag-record ng tower, ngunit kung may sinumang mananakot o pipilitin siya, ang mga sangkot ay agad na mapapatalsik sa akademya. Sa pandinig ni Yamina, malinaw itong pahayag mula sa presidente, dapat nilang hayaang mapanatag si Ban Yuan. Nang marinig ang babala ng Vice President, natahimik ang mga propesor. Matapos tapusin ang pagpupulong, nagpaalam si Zinan at hiniling sa lahat na magkaroon ng isang magandang weekend. Pagkatapos niyang umalis, napabuntong hininga si Yamina. Hindi niya inaasahan na makakatanggap si Ban Yuan ng ganitong uri ng proteksyon mula sa presidente. Sa sandaling iyon ng kanyang paghinga, lumapit sa kanya si Alex Canton at umupo sa mesa. Ngumiti ito at nagtanong kung gusto niyang uminom sa isang bar. Nagbibiro itong gusto niyang mag-toast para sa tagumpay ng kanyang estudyante. Nang marinig ito, nakaramdam ng inis si Yamina. Hindi siya sumagot at sa halip, agad, na nag-teleport palabas ng silid. Samantala, mabilis na lumapit ang ibang mga propesor kay Canton, sinusubukang pagaanan ang kanyang loob at inanyayahan siyang sumama sa kanila para uminom. Kinabukasan, sa cafeteria, napalibutan si Ban Yuan ng maraming tao. Napuno ng pagpapakilala ang buong lugar, lahat ay gustong makipagkaibigan sa kanya. May mga imbitasyon mula sa Student Council, mga kahilingan na makipagpalitan ng numero, at mga tanong na puno ng kuryosidad tungkol sa kanya. Nagulat si Ban Yuan sa biglaang pagdagsa ng atensyon. Hindi lamang iyon, marami rin ang nag-aalok ng date at mga meet-up. Samantala, sa isang bahagi ng akademya, nagtipon-tipon si Dako at ang dalawa pa nilang kaklase, nagtatanong kung ano ang nangyayari at bakit napakaraming tao sa paligid ni Ban Yuan. Ipinaliwanag ni Light ang dahilan, tinanong niya kung natatandaan pa ba ni Dako ang channel na kanilang ginawa.
Ibinunyag ni Light na ang kanilang channel ay naging viral matapos nilang i-upload ang video ng kanilang pag-akyat sa tower. Umabot na sila sa mahigit 2 milyon na subscribers, at ang video mismo ay may 5 milyong views na. Sa puntong iyon, mahirap nang isipin na may sinuman sa akademya na hindi pa nakapanood ng kanilang video. Habang iniisip ni Dako ang paliwanag ni Light, napatingin siya sa paligid at nakita ang maraming estudyante na nakatutok sa video na ginawa ni Ban Yuan. Tahimik na natigilan si Dako. Sa totoo lang, kumpara sa ibang kakayahan ni Ban Yuan, hindi niya gaanong nakita ang filming skill nito bilang isang kahangahangang talento, pero tila ba sobrang laki ng reaksyon ng mga tao. Sa isip ni Dako, talagang magaling si Ban Yuan sa kanyang mga ideya at kakayahan. Habang nakatitig siya kay Ban Yuan na may mas seryosong ekspresyon, pinagmamasdan naman siya ni Russell. Maraming naiisip ang Beast Girl tungkol sa naging reaksyon ni Dako sa nangyayari. Sa sandaling iyon, inilapag ni Ban Yuan ang kanyang tray sa mesa at tinanong kung ano ang nangyari noong umagang iyon. Hindi napigilan ni Ban Yuan na ipatong ang kanyang ulo sa mesa dahil sa pagod habang binati siya ng iba ng magandang umaga. Pati si Light ay naging sarcastic at sinabing, ang sarap maging sikat, ano? Pero para kay Ban Yuan, mas mabuti na iyon kaysa malagay sa gulo kahit wala siyang ginagawa. Siya naman ang pamitik kay Light, sinabing marami rin itong fans at dapat kausapin sila ng maayos. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang umagaw ng pansin ni Ban Yuan. Anong kalokohan niyang pinagkakaabalahan niyo? Napaka-exaggerated ng reaction sa manipulated na video. May saysay ba na marating nila ang ika-4 na silid sa ganong kabilis? Sa di kalayuan, ilang delinkwenteng estudyante ang nagbubulungan at sinisiraan ang grupo ni Ban Yuan. Sila rin ang mga nang-abala kay Russell noong isang araw sa klase. Ngayon, sinamantala nila ang pagkakataon para siraan ang video na ipinost ni Ban Yuan. Tumingin sila kay Ban Yuan at nagbantang abangan siya dahil bukas ay mabubunyag ang lahat ng kasinungalingan niya. Biglang naalala ni Ban Yuan ang mangyayari kinabukasan, ang araw ng kanyang nakatakdang duel laban sa isang napakalaking lalaki. Naproseso niya agad ang sitwasyon, ang mga lalaking ito, na alinman sa hindi naniniwala sa video o talagang may galit sa kanya, ay sabik na makita siyang madurog sa laban. Pumayag si Light sa opinyon ni Ban Yuan, habang si Russell naman ay nagpakita ng suporta. Matapos panasan ang bibig matapos kumain, tumayo si Dako at nagkomento, kaya ang pinakamagandang sagot sa mga nanunood at sumusuporta sa iyo ay ipakita mo ang kaya mong gawin, tama. Ngumiti si Ban Yuan at sumang-ayon. Oo, ang susunod na araw ang magiging perpektong pagkakataon para sa mga bagong subscribers na mapanood siya. Kinabukasan, umakyat si Ban Yuan sa arena. Nandoon na ang assistant professor na handang-handa sa laban. Ang duel na ito ay ipapalabas ng live sa opisyal na channel ng paaralan. Sumasang-ayon ka ba rito? Kung oo, pirmahan mo ang dokumento. Nagulat si Ban Yuan nang lumitaw ang isang maliit na screen sa harap niya. Nasa screen ang dokumento, at sa kanyang gulat, may ilang precautionary terms para sa duel. Kung may incapacitated o sumuko, titigil ang laban. Bawal umatake sa vital points, pero ang mga sugat ay responsibilidad ng mismong lumalahok. Para bang sinasabi nilang labanan ito hanggang may matanggalan ng lakas o masaktan ng husto. Lumapit ang malaking lalaki kay Ban Yuan at sinabing gusto niyang makipagnegosasyon. Sandaling nag-isip si Ban Yuan kung subscriber ito at napanood ang kanyang mga video. Pero agad siyang nagulantang sa sinabi nito. Kung natatakot ka, maaari kang sumuko, pero kailangan mong gumapang sa pagitan ng aking mga binti at tumahol tulad ng aso. Kapag ginawa mo yun, tatanggapin ko ang pagsuko mo. Nagulat si Ban Yuan sa narinig. Nahahati siya sa pagitan ng takot at matinding tawa. Kahit pa ipapalabas ang laban sa buong paaralan, 2 lang sa mga klase ang naroon sa arena. Ang mga delinkwenteng estudyanteng kasama sa klase ni Erecto ay todo hiyaw, puno ng galit kay Ban Yuan. Samantala, si Ortima, na natalo ni Dako dati, ay tahimik na nanunood sa arena. Pero hindi kay Ban Yuan o sa malaking lalaki nakafocus ang tingin niya, kundi kay Dako. Si Dako naman ay kasama sina Light at Russell, sinusuri ang mga reaksyon ng audience sa livestream. Ibinunyag ni Light na umabot na sa mahigit 10,000 ang nanunood, pero karamihan sa kanila ay nagmumura kay Ban Yuan. Napangiwi si Russell, iniisip na hindi patas ang lahat ng panlalait na natatanggap ni Ban Yuan.
Pero si Dako, tila wala ng pake. Alam na niya na sa pinakamagandang sitwasyon, kakaunti lang talaga ang susuporta sa kanila dahil sa mga video. Kaya, gusto niyang makita kung kaya ba talagang patunayan ni Ban Yuan na may kakayahan siyang marating ang tuktok. Sa isip ni Ban Yuan, naaalala pa rin niya ang sinabi ni Erecto tungkol sa paggapang at pagtahol. Palihim siyang natawa, hindi niya inakalang makakarinig siya ng ganung linya, parang eksena mula sa isang third-rate na drama. Tiningnan siya ni Erecto ng matalim, tinangka niyang magmukhang intimidating. Pinaghandaan mo talaga ako para asarin, ano? Sige, bibigyan kita ng kredito dyan. Ngumiti lang si Ban Yuan at sinagot siya, malalaman mo rin kung kalmado talaga ako o hindi, kapag hinarap mo ako. Sa sinabi niyang iyon, hinugot ni Ban Yuan ang kanyang espada. Napakagatlabi si Erecto sa inis, tila nag-iinit sa galit dahil sa pang-aasar ni Ban Yuan. Sumigaw siya kay Assistant Professor Jun, simulan na natin ito. Itinaas ng Assistant Professor ang kanyang kamay. Erecto mula sa Class 1 laban kay Ban Yuan mula sa Class 11, simulan ng laban. Agad na sumugod si Erecto kay Ban Yuan, umaasa sa kanyang malaking pangangatawan upang makuha ang kalamangan. Bawat hakbang ni Erecto ay nagpayanig sa arena. Isang dambuhalang kamao ang bumagsak patungo kay Ban, na nanatiling nakatayo at naghintay. Nang halos umabot na ang kamao, na parang isang bumabagsak na bundok, saka siya kumilos. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa habang nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata. Sa isip ni Ban Yuan, pinuri niya si Erecto sa pagiging agresibo sa pag-atake, pero mabilis niyang inihanda ang kanyang espada at dumaan sa tabi ng higanti, iniisip kung ano ang magagawa nito sa sobrang kabagalan. Isang mabilis na hampas ang tumama kay Erecto, pinaikutan ang kanyang mukha na parang nilamukos na papel. Sa isang hampas lang, bumagsak si Erecto, at sa loob lamang ng ilang segundo, nakamit ni Ban Yuan ang kalamangan sa laban. Alam ni Ban na upang harapin ang isang tulad ni Erecto, mas epektibo ang paggamit ng reverse method na kanyang natutunan. Naalala niya ang sesyon ng pagsasanay nila sa training room noong nakaraang araw, bago siya nakipagkita kay Russell. Si Dako ang nagtuturo sa kanya noon, ipinaliliwanag na bago magamit ng maayos ang isang teknik, kailangang pagdaanan ang maraming pagsubok at pagkakamali. Kung hindi, ang teknik ay magiging kasing walang saysay ng hilaw na cake. Itinuro ni Dako na kapag humaharap sa bagong kalaban at bagong atake, dapat magamit ni Ban Yuan ang reverse method ng likas. Tanging sa ganitong paraan niya masasabing tunay niyang na-master ang teknik. Dahil dito, kailangang sanayin niya ang kanyang katawan na magamit ito sa anumang oras. Matapos ang teoryang paliwanag, tinaas ni Dako ang kanyang espada na kahoy bilang senyales na panahon na para sa aktwal na pagsasanay. Sa isip ni Ban, kinakabahan siyang pigilan ang kahit isang atake ni Dako, lalo na't alam niyang walang awa ito sa laban. Subalit, sa aktwal na labanan, mas madali para kay Ban Yuan dahil malayong mas mabagal si Erecto kumpara kay Dako. Nakabangon si Erecto, naguguluhan sa nangyari, pero bago pa niya lubusang maunawaan ang sitwasyon, isa pang atake ang tumama sa kanya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, habang tahimik na pinagmamasdan ni Ban Yuan ang epekto ng kanyang teknik. Bago tumama ang kanyang atake, pinuno niya ng enerhiya ang kanyang espada. Ang katawan ni Erecto, na parang batong matigas, ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya sa buong sistema nito, na nagdulot ng matinding pinsala. Dahil sa galit, sumigaw si Erecto. Paanong nagawa mong saktan ang katawan ko? Lumuhad si Ban Yuan sa harapan ng bumagsak na higanti. Pasensya na, pero pwede bang tigilan mo na ang pagrereklamo at magsimula ka ng lumaban? Kung ayaw mo nang ituloy, pwede naman nating tapusin na ito rito. Lalong nag-alab ang galit ni Erecto sa pangungutya ng maliit na tao sa harapan niya. Tumayo siya at sinubukang dakmin si Ban, pero mabilis itong umiwas. Ikaw, paano mo nagagawang hamakin ako? Sigaw ni Erecto. Biglang nagbago ang paligid. Napansin ni Ban Yuan ang kakaibang enerhiya sa katawan ng kanyang kalaban. Mga simbolo at konsepto ang lumitaw sa braso ni Erecto, na ngayon lumalaki ng husto. Muling bumagsak ang kamao nito sa arena, na lumikha ng nakakabinging pagyanig. Sa isip ni Ban, natawa siya sa sarili. Ang tanga naman nito, kung nabigo siya sa unang beses, hindi ba dapat naisip niyang gumamit ng ibang paraan? Pero wala nang pakialam si Erecto sa estratehiya. Sa kanyang mga mata, tanging galit lamang ang makikita.
Gamit ang kanyang napakalaking katawan, muli niyang sinubukang atakehin si Ban Yuan, pero tulad ng dati, mabilis itong umiwas at gumalaw sa paligid niya. Patuloy lang si Erecto sa parehong paraan ng pag-atake, paulit-ulit niyang iniunat ang kanyang kamay upang abutin si Ban. Ngunit sa isang mabilis na paggalaw, muling sumugod si Ban Yuan, at sa isang malinis na hiwa ng kanyang espadang puno ng enerhiya, nagbitak ang higanting bato sa braso ni Erecto. Sa harap ng paulit-ulit at parehong atake ni Erecto, wala nang ibang pagpipilian si Ban kundi tapusin ang laban sa parehong paraan. Dumanas ng matinding pinsala si Erecto, at sa pinaghalong sakit at matinding galit, sumigaw siya sa buong arena. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.